Mga kapuso, ang nakikita nyo po ay live na kuha mula sa Bulkang Mayon sa Albay. Patuloy ang pagdaloy ng pyroclastic density current o uson mula sa bulkan. Paalala na FIVOX, lubhang delikado at nakamamatay ang uson sa sinumang madaanan nito. Nakataas pa rin ang Alert Level 3 sa Mayon. Ang iba pang update, saksihan maya-maya lamang. Naglabas po ng warrant of seizure and detention laban sila mamahaling sasakyan na pagmamayari umano ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Isinilbi po ito ng Bureau of Customs kasamang Highway Patrol Group at ang Southern Police District sa Bonifacio Global City sa Taguig. At para po sa detalye, may live report si Rafi Tima. Rafi? Pia, na ilabas na mula rito sa isang condominium unit dito sa BGC ang 8 sa 9 na sasakyan na subject nga ng warrant of seizure and detention mula sa Bureau of Customs. Ang mga sasakyang ito ay nakarehistro sa iba't ibang mga kumpanya at mga personalidad na may kaugnayan sa dating kongresista na si Zaldi Co. Kabilang dito ang ilang luxury SUV na pawang mga armored o bulletproof. Kasama ang mga kinupiskang sasakyan ng 3 Cadillac Escalade, 2 Lexus, Toyota Sequoia at Toyota Land Cruiser. Pinaganap naman ang isang Rolls-Royce na wala sa parking area ng kondo. Bukod dito ay 15 sasakyan din na nauna ng inialarma sa LTO at nakarehistro rin sa iba't ibang mga tao at personalidad na may kaugnayan kay Zaldi Co. Pero wala sa listahan ng warrant of seizure and detention ang kinupiska ng pinagsanib na puwersa ng BOC, Independent Commission on Infrastructure, LTO, HPG at Southern Police District. Sinubukan pang pigilan ng nagpakilalang abogado ng kondo ang paglabas ng mga sasakyan dito dahil hindi raw sila kasama sa warrant. Pero dahil nakaalarma ang mga ito sa LTO, ay nailibas din sila at dadalhin sa compound ng Independent Commission on Infrastructure. Ayon sa HPG, itong mga sasakyan na ito na inialarma sa LTO ay pwede namang ma-sort out yung kanilang mga papeles kapag ito napatunayan na dumaan sa proseso at pwedeng puntahan ng mga nakarehistro ng mga may-ari. Pero sa ngayon ay nakakumpiska ito at dadalhin nga dito sa may ICI. Yan ang latest mula dito sa BGC. Pia? Maraming salamat, Rafi Tima. Pinalawig po hanggang Sabado ang pahalik sa Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand. At sa bisperas ng traslasyon, hindi alintana ng maraming deboto ang mahabang pila, bitbit ang masidhing debosyon. At mula sa Quirino Grandstand, saksila si Jamie Santos. Jamie? Pia, iba-iba man ang pinanggalingan, iisa ang panalangin ng libo-libong debotong nandito ngayon sa Quirino Grandstand. Pasasalamat at paghingi ng gabay kay Jesus Poong Nazareno para sa anumang hamon ng buhay. Nagpalipas ng magdamag, pumila ng ilang oras ang mga debotong matyagang naghihintay para sa pahalik sa Poong Nazareno. Panata ito para sa marami, isang sakripisyong handang pagtiisan para sa sandaling makalapit, makahawak at maibulong ang mga dalangin matagal nang dinadala sa puso. Nawala po yung pagod ko maghapon. Kasi alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na kami kanina. Galing pa kami ng GMA Cavite. Tuwing panata ko sa kanya, humingi ako ng kapatawaran lagi eh. Humingi ako ng kapatawaran sa kanya, yung mga pagkukulang ko. Sa dulo ng mahabang pila, isang haplos ng pag-asa para sa maraming deboto. Ngunit tuwing pahalik at traslasyon ng Poong Nazareno, hindi rin naiiwasang may nahihilo o nasusugatan. Sa first aid station ng MMDA dito sa Quirino Grandstand, 68 katao na ang nabigyan ng first aid at medical assistance. Ranging from BP check-ups to medical crisis to trauma po since January 6. Meron pong nahihilo, meron pong tumaas ang blood pressure, meron din po na nadapa dahil naglalakad po. Pero ang pinaka-grabe naming case is yung nahilo po dahil hindi pa po siya nakakakain since the day before. Ilang deboto rin ang nakayapak kahit narito pa sa Quirino Grandstand. Sabi ko, bigay mo sa akin to, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo hanggat kaya ko. Hanggat kaya ng katawan ko. I'm stage 3 cancer survivor. Hanggat maaari, iwasan naman po natin na magyapak. At tayo ay magsapatos dahil marami pong kalat na rin na naka na rin po sa daan. Baka masugatan sila.
Nagpaalala rin ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat sa panganib ng stampede, lalo na sa mga masisikip at matataong lugar gaya ng traslasyon. Ayon sa DOH, ilan sa mga senyales ng posibleng stampede ang malakas na tulakan, sabay-sabay na galaw ng mga tao, hirap iangat ang paa at hirap sa paghinga. Kapag napansin ng mga ito, agad lumayo at magtungo sa mas maluwag na lugar. Kung hindi makaalis, manatiling nakatayo, itaas ang mga braso upang maprotektahan ang dibdib at sumabay sa galaw ng tao. Kapag natumba, protektahan ang ulo at dibdib at unti-unting humanap ng mas ligtas na pwesto. Paalala ng DOH, ang pagiging alerto at handa ay mahalaga upang maiwasan ng sakuna at mapanatiling ligtas ang paggunita at pamamanata. Inanunsyo ngayong gabi ng Quiapo Church na extended ang pahalik dito sa Quirino Grandstand. Pinalawig yan hanggang alas 10 ng umaga sa Sabado. Ayon sa media team ng Quiapo Church, nagdesisyon ang Kura Paroko na palawigin ang pahalik dahil nga nataon na Biyernes pumatak ang araw ng pista ng Mahal na Nazareno. Hindi raw aalisin ang replika na nasa altar na pwedeng halikan habang nasa prosesyon ang imaheng kasama sa traslasyon. Mula rito sa Quirino Grandstand para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Papayagan po makasakay sa mga tren ng LRT2 ang mga debotong nakayapak o yung pong walang suot na sapatos o tsinelas na lalahok sa traslasyon ngayong taon. Bilang pakikiisa ito sa pagdiriwang ng pista ng Poong Jesus Nazareno. Papayagan din daw ito sa LRT1. Base po yan sa sagot ng Light Rail Manila Corporation o LRMC sa tanong na isang netizen sa kanilang Facebook page. Nagpapaalala rin ng LRMC na LRT1 Carriedo Station ang malapit sa Quiapo Church at LRT1 United Nations Station naman ang malapit sa Quirino Grandstand. At parehong normal ang operasyon ng LRT1 at LRT2 sa mismong araw ng traslasyon. Nasa pangangalaga na ng mga social worker ang isang buwang gulang na sanggol na tinangka umunong ibenta ng kanyang sariling ina. Bukod po sa 17 anyos na ina, iniimbestigahan din ang 18 anyos na ama ng sanggol. Saksi si June Veneracion. Sa pamamagitan ng entrapment operation, huli ang 17 anyos na babae sa Quezon City noong Martes. Ang kanya palakasing katransaksyon, mga pulis mula sa Women and Children Protection Center, tinangka umunong ibenta ng babae ang sarili niyang anak na isang buwang gulang pa lang sa halagang 55,000 pesos. Nabisto ito ng pulisya dahil sa pag-aalok ng suspect sa anak sa mga naghahanap ng maaampon sa social media. With the engagement doon sa mother, napag-alaman din namin na nagastos niya yung pambayad niya ng matrikula. So, ang plano niya doon sa perang proceeds nung pagbebenta niya ng anak niya, yun ang pangtatapal niya doon sa matrikula niya. Pero duda ang mga pulis sa rason ng ina dahil nalaman nilang kahit tong hindi pa ipinapanganak ang sanggol, ay meron na siyang ibang katransaksyon. Meron sila actually kausap na tao nasa Japan na nagpapadala ng pera sa kanila. So, right to assume na parang may transaction na sila. At nakapagpadala ng pera. So, parang earnest money. Patuloy ang investigasyon ng pulisya at kasama sa sinisiyasat ay kung kasabwat ang 18 anyos na ama ng sanggol. Lalo silang nalugmok sa pagkakamali. After one mistake, gumawa uli sila, and this time mas mataas yung pagbabayaran nila kasi meron silang na-violate na batas. Nasa kustudiya na ng mga social worker ang nailigtas sa sanggol, pati ang minor de edad na ina ng sanggol na sinusubukan pa naming makuha ang pahayag. Posible siyang maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act na merong maximum penalty na life imprisonment. Naaalarma ang Women and Children Protection Center ng PNP sa tumataas na bilang ng mga nabibistong babies for sale. Noong 2024, 5 ang nailigtas, 8 naman noong nakaraang taon. Ginagawa na ng paraan ng PNP para mapaalis ang mga social media page kung saan lantarang iniaalok ang mga sanggol. Para sa GMA Integrated News, ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Pahirapan po ang mga rescue operation sa pagguho ng mga basura na naganap sa isang landfill sa Cebu City. Ayon po sa mga otoridad, 30 ang pinaghahanap pa. At saksi live, si Luan May Rondina ng GMA Regional TV. Luan?
Pia, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa ang rescue operations ng mga trabahante ng pribadong landfill na umano'y natabunan nang gumuho ang mga basura kaninang hapon. Sa videong ito, makikita ang pagbagsak ng estruktura sa bahaging ito ng landfill sa Barangay Binalew, Cebu City. Agad namang nagsagawa ng rescue operations. Ayon sa otoridad, 9 na ang na-rescue, pero isa sa kanila ay namatay kalaunan sa hospital. Nasa 30 pa ang pinaghahanap. Nagkainitan pa ang mga pamilya ng mga trabahador at ang mga gwardya ng landfill. Tanging rescue personnel lang kasi ang pinapapasok sa sinasabing Material Recovery Facility. Marami sa kanila galit dahil wala silang update kung nakaligtas ba ang kanilang mahal sa buhay. Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, Chair ng Committee on Environment, pahirapan ang pag-rescue. Pero round the clock raw ang kanilang operasyon para makuha ang lahat ng natabunan. Bukod sa mga trabahador ng landfill, may hinahanap ding mga trabahador ng kontraktor at isa pang garbage truck din ang natabunan. Pia, ayon kay Councilor Garganera, sinisiguro ngayon ng LGU na may iba pang landfill na mapagtapunan ng basura ang lungsod. At yan ang latest mula dito sa Cebu City. Ako si Luan Merontinang ng Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.